Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon ito, panoorin po natin itong balitang to na dumalaw po yung presidente po ng Ukraine. So alam naman po natin na Ukraine meron pong, kumbaga meron silang dinaranas na malaking problema. Ito yung gera between sa Russia. So panoorin po natin itong balitang to. And then, kung di pa ho kayo nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button at the same time. Palike na rin po ng video, wala naman pong bayad dyan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong balitang to. Itinuturo ng Ukraine ang China na kasabwat umano ng Russia para pigilan ang mga bansa sa Asia na dumalo sa Peace Summit. Yan ang giniit ng presidente ng Ukraine na nag-courtesy call kanina sa Malacanang. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Suot ang Alam nyo, medyo mabigat yung statement nito ni Ukraine President na to na akusahan niya yung China na pinipigilan or kasabwat daw yung China para pigilan yung mga leader ng Southeast Asia na umattend sa summit na yon. Kasi alam naman po natin itong itong presidente po ng Ukraine kaalyado po ng Amerika. Ngayon, itong kalaban po nilang Russia na gumegera sa kanila kaalyado naman ng China. Ngayon, itong tayong mga Pilipino nagkakaroon ng gusot sa China dahil po sa ginagawa ng Amerika, yung pambubuyo. Kumbaga yung ginagawang pagmamanipula ng Amerika sa atin. So makikita niyo dito na parang itong pagpunta rito ni Ukraine President medyo nakakabato sa discarding ginagawa ni Pangulong Marcos. Kasi nga, mainit na yung tension 'di ba? Mainit yung tension sa West Philippine Sea. Pumunta to sa ating bansa, tapos magbibitaw ng ganyang statement, i-entertain ng Pilipinas. So ano yung magiging ano diyan ng China? 'Di ba? Ano yung magiging reaksyon nila? So kung ngayon winawater cannon yung mga barko natin, pinipigilang makapunta sa BRP Sierra Madre yung mga barko natin, yung mga mangingisda natin hindi na nakapalaot sa West Philippine Sea, ano pang pwedeng gawin ng China dahil sa hakbang o yung mga ginagawa ngayon, yung discarding ngayon ni Pangulong Marcos. So medyo nakakabato kasi pwedeng mag-trigger ito sa iniiwasan nga natin yung magkaroon ng giyera between China and Philippines. Kasi kahit saan natin tingnan ng anggulo, tayo ang dehadong-dehado dito. 'Di ba? Hindi natin pwedeng kumbaga yung pinanghahawakan natin sinasabing meron tayong sa Amerika na tutulungan tayo. Hindi yun kasiguraduhan na talagang on the spot pag nagpakawala ng missile tong China antimano nandiyan na kagad ang Amerika. So hindi ganoon na mangyayari diyan. So ang mas maiipit diyan yung mga sundalo nating siyempre sila yung talagang pinaka primary defense natin, sila yung talagang lulusob diyan. So sila ang mas kawawa. Kaya medyo nakakatakot itong nangyaring to yung pagbisita ni Ukraine President. na polo shirt at military pants. Dumating sa Malacanang si Ukrainian President Volodymyr Zelensky kaninang umaga. Ito ang unang pagkakataong bumisita sa Pilipinas ang presidente ng Ukraine para personal na makipag-usap kay Pangulong Bongbong Marcos. So ano ba agenda rito ni Zelensky dito sa Pilipinas? 'Di ba? Ano bang makukuha niya sa Pilipinas? Hindi naman tayo malaking bansa, hindi naman tayo mayamang bansa. Hindi sa ayaw natin bumisita si Zelensky itong Ukraine. Pero siyempre, yung sitwasyon kasi nila medyo masalimuot pa sa ngayon. Gawa nga na nakikipagdigma sila sa Russia. Na alam naman natin yung Russia kalaban ng Amerika rin yan. Yung China kalaban ng Amerika rin. So yung China at saka yung Russia is magkaalyado. So since itong si Zelensky is kaalyado rin ng Amerika at tayo ay kaalyado rin ng Amerika, so pwede tayong maipit lalo sa gitna. Kung itong Ukraine nga na medyo sabi natin may kayang bansa kayang pumalag.
medyo nahihirapan na sila sa pakikipagdigma rito sa Russia, paano pa tayo? Pag tayo ang naipit, na alam naman natin wala tayong kakayanan. So, mas maiipit lang tayo lalo dito sa ginagawang kung ano man yung pinaplano nito ni Zelensky dito sa Pilipinas. Namata ni Zelensky ang pagsuporta ng Pilipinas sa Ukraine laban sa pananakop ng Russia noong 2022. Thank you so much of your big word and clear position about us, about this Russian occupation of our territories, and thank you on your support on the, in your nations with your resolutions. I know that the crisis in your country has occupied all of your attention and all of your time, and it is a great pleasure to meet with. Parang dating dito, nakikirelate lang tayo rito. Nakikirelate lang dun si Pangulong Marcos dahil nga ang pinagtatalunan dito ng Russia at ng Ukraine is yung territory nila. So dahil kinukuha daw ng Russia yung territory ng Ukraine, nakaka-relate daw, parang ganun ang dating dito na nakaka-relate kami kasi yung China, inaagaw din yung teritoryo namin. Iba yung sitwasyon ng Russia, iba yung sitwasyon natin dito sa West Philippine Sea. Sa West Philippine Sea, madaling kausap yung China, which is yung ginawa ni Pangulong Duterte. Kaya nga 'di ba dun sa nakaraang video natin, na yung mga mangingisda mismo natin na mga taga-Sambales ang nagpapatunay na dahil kay Duterte, nakakapalakot sila ng maayos. Diba? So, nasa magandang pag-uusap lang. Ngayon, itong Russia at Ukraine naman, iba naman yung usapan nila rito. Ito sa lupa to medyo masilimuot yan kasi away ang lupa yan. Kahit nga dito sa Pilipinas, diba? Pagdating sa away ang lupa, kahit nga magkakamag-anak, nagpapatayan. So, ibang-iba yung sitwasyon doon. And then, yun nga, pares hindi nakikipag-usap yung dalawang bansa na yan. Ang China at Pilipinas pwede naman mag-usap. Nagawa ni Pangulong Duterte yan . So, bakit hindi magagawa ng mga susunod na presidente? So, dito, medyo nakakabahala itong mga statement na inilalabas ni Zelensky at itong yung pagsang-ayon din to ni Pangulong Marcos. To discuss some of the issues that are common to our two countries and hopefully find ways forward for both of us together. Inimbitahan ni Zelensky si President Marcos sa Global Peace Summit for Ukraine na gagawin sa Switzerland sa June 15. Ito ay para makabuo ng resolusyon para mahinto ang giyera ng dalawang bansa. Binigyang diin ni Zelensky ang kahalagahan ng pagdalo ng mga bansa sa Southeast Asia. Pupunta naman daw ang Pilipinas. Una nang nagsabi ang China na hindi dadalo sa Peace Summit. Dapat daw kasi parehong ini-endorso ng Ukraine at Russia ang event. Sa dialogue meeting sa Singapore kamakailan, sinabi ni President Zelensky na nakikipagsabwatan ang Russia sa China para impluwensya ng mga bansa sa Asia na huwag dumalo sa summit. Pero itinanggi ng Beijing ang paratang. Open at transparent daw sila sa Peace Summit at sariling desisyon ang hindi pagdalo. Bago umalis ng Pilipinas, hiniling ni Zelensky kay Pangulong Marcos na magpadala ng mental health workers sa Ukraine. Kailangan daw nila ng tulong para tiyaking maayos ang kanilang mga sundalo sa kabila ng matinding giyera. Nangako naman sa kanya si Pangulong Marcos. Plano rin daw ng Ukraine na magbukas ng embahada sa Pilipinas ngayong taon. Sa ngayon, may 25 Pilipino pang nananatili sa Ukraine. Nagbabalik. So yun, may plano palang magbukas ng embassy rito ang Ukraine. Pero doon wala namang problema tayo doon kung magbukas sila ng mga embassy rito. Kahit naman Russia, meron, mga ibang bansa, meron, wala namang problema doon. Sa tingin ko lang nagiging problema rito ay yung mga statement na binibitawan ni Zelensky. So, yun nga, since inaakusahan niya yung China nga na parang hinaharang daw yung mga leader ng Southeast Asia na umattend doon sa summit, yung peaceful summit daw sa Netherlands o Switzerland. Medyo parang paghahamon pa yung dating na yun. So, parang sinisiraan pa nila yung China. So, parang ginagamit nga nito ni Vladimir Zelensky yung sitwasyon natin sa China para makakuha pa ng simpatya. Dahil nga parang
parang pinagko-compare niya yung nangyayari sa kanila tsaka dito sa atin na ang problema yung territory. So sana hindi to maging hindi to yung maging isa sa maging bitsa para magkaroon talaga ng gera. So ako ayoko ng gera dahil tayo pinakakawawa dyan. Itong mga mayayaman na to, itong mga politiko na itong maiingay tungkol sa gera dyan sa China. Pag yan nagsimula, malamang sila pa yung unang aalis dito at ang may iwan tayo. Sila may kakayanan silang bumiyahe kaagad right away. Pwede silang pumunta sa ibang bansa. Tayong mga walang pera, tayong mga may hirap, tayong mga dukha, may iwan tayo rito sa Pilipinas ng gutom. Tayo ang mas magsasuffer ng kahirapan pag natuloy yung gera na yan. So, dapat maging mas maingat dito si Pangulong Marcos sa mga bibitawan niyang mga statement, mga diskarte niya. Kasi pwede mag-trigger yan ng malaking gulo dito sa China. So, maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo. God bless.